para basahin ang kabilang sa mga nawawala or among the disappeared. Palabakan po natin, Mr. Cedric Juan. Hello, hello. Magandang gabi po sa inyo lahat. Una-una sa lahat, maraming salamat po Sir Ricky. Malaking karangalan po na maisama sa magbabasa sa nobelang isinulat po ninyo. Kasama na po ang mga kasama natin sa industriya. Maraming salamat po and masaya ako na i-share itong stage kasama kayo lahat. Ang kabilang sa mga nawawala ay tungkol kay Junjun, isang teenager noong 1987, na nang magising ay isang umaga ay hindi nakikita, hindi naririnig at hindi nahahawakan. Ang kwento ay tungkol sa paghahanap niya ng kanyang katawan hanggang sa madiskubre niya na isa pala siyang desaparecidos. 3 araw at 3 gabi siyang gumala, sumasabay lang sa di mahiwakang hugos ng mga tao. Minsan ay bigla niyang sasabihin sa kung sino man, para akong hangin. Andito pero hindi niyo ako nakikita. Gusto niyang magutom, gusto niyang antukin. Umagulgol siya at wala siyang makitang luha. Sa mga sinihan, siya naghanap ng mga mapagtataguan. Magtatago ka, di ka naman nakikita. Sabi sa kanya ng sinihan. Tulungan mo ko, bulong niya dito sa dilim. Kailangan kong sumiksik. Doon sa harap ng pipikit-pikit na liwanag ng telon, tumanghod siya sa mga tauhang walang butot laman. Rektangular na mundong di naman buo. Naglibot siya sa paghahanap ng katawan. Pinagmasdan niya ang mundo mula sa bitukan nito. Tiningnan ang mga luwa, ang tiyan at tiningnan niya ang mga luwa, ang tiyan at halang ang mga kaluluwa. Pumasok hanggang sa pinakamarumi at pinakamababang antas ng pinakabuhay ng bawat Pilipino. Doon sa mga squatter at batang lansangan at mga nasasalvage at nabubuhay sa bundok ng basura. Pero di niya matagpuan ang sarili niyang katawan. Isang araw ay naisip niya, ano kaya kung sumanib siya sa katawan ng isang patay? Nilibot niya ang mga sementeryo pero sarado ang mga nicho. May nakita siyang nakabukas na libingan ng mga bata, nakalitaw ang buto, meron pang buhok. Kung may katawan lang siya'y siguro nasuka na siya. Sa tabi ng isang nicho ay nakatulog siyang nag-iisip kung paano makababalik sa katauhang pisikal. Kung iyon na nga ba ang pinaka-importanting bagay sa mundo. Nagising siya nang may pumatak na ulan sa mukha niya. Noong una ay tumabi lang siya, saka napabalikwas. Bakit hindi niya naramdaman ang ulan? Bakit niya naramdaman ang ulan? Siya'y napatayo. Hinawakan ng bisig, naahawakan niya ito pero di pa rin nakikita. Sumipol siya at naririnig niya. Dumampot siya ng bato at nahahawakan niya. Hinagkan niya ang bato. Noon lang sa buhay niya, minahal niya ng ganoon katindi ang isang bato. One day, when he looked at the mirror, he was no longer there. But the room was still there, the bed, the books. He coughed. He heard nothing. He felt the mirror. He couldn't feel anything. Wow, he said. He had simply disappeared. He began wandering about in strike areas, among rallies and marches. His ears were filled with chants of imperialism and colonialism, accusations and rebellion. He inhaled the odor of protest and tasted cries of uprising. He scrutinized every face, hunting for an eye or nose, or lips that told him they were related by blood. It was at one such rally that he saw his face. It was on a placard held up by an old woman in the rally of relatives of missing persons called Desaparecidos. Those marching were in black.
Instead of shouting slogans, they sang. Almost an incantation. Give us back our loved ones. Release the missing ones. Take away the mourning in our hearts. Sorrow and anger grappled with each other in their eyes, their feet moving in bereavement. Then, Junjun looked at the photograph. That was his face, but that man must be more than 20 years old and was cuddling a child. Who is he? And the baby? Written in red paint below the photo, Jonathan Lumibao, 3 when snatched by the fascist state. The father, Manuel Lumibao, was slain. Give them justice. Junjun moved back, while the rallies stepped up their pace, their chanting grew more intense against the state that snatched people in the dark of night or on the highway in plain daylight. Crushing against Junjun elbows and bodies jostling him, the placards and marching horde carried afar by the wind, he burst out. I am that one, the boy in the picture. I'm that lost boy. I am Desaparecidos. He was not aware. His tears had begun falling. Thank you. Thank you very much, Cedric. Grabe yun. Diba? Mm-mm. Nakakilabot. May iba? May ano? Iba talaga ang Cedric, diba? Kabilang sa mga nawawala. Among the disappeared. Superb. Ang pagbibigay buhay ng ating reader na si Cedric Gomborza. Yeah. Diba? May chills. Yan. Ayan.